family. Hello, May 31. Sige, present na mo sa mga kaparyentihan. Uy, Yeah, it's your holiday. Thank you, mama. Thank you. Shout out, shout out. shout out from London! Paris! Ang dami pala ng tao. Hello po. Hello. Picture tayo, ma'am. Hello po. Ay, thank you, ma'am. Nakita. Picture tayo, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Joy. Ay, wait lang, ma'am. Sige na, Alvin. Talaga naninil. Ikaw pala yun, ma'am. Kasi ikaw siya to. Hi! From the people of United Kingdom, Germany, and Philippines. Roda! Nanami din rin ang kita ay Alvin! Roda! Thank you, ma'am. Wait lang, ma'am. Shout out Switzerland from Thank Switzerland. you! Hi! Hello, Paris friends! From Siquijor, from Cebu. Yes, ma'am. Yes. Shout out! Lanao del Norte, Karumatan. Shout out sa mga Represent- Mainsog shout out sa mga from taga-Represent. Consolacion and Mainsog City. Paris friends. We are from Ma'am, Switzerland. tag ka makukalo later sa imo, ha? Angie, Ano lang, ma'am? Kalo kayo ng later sa imo. Shout out. Ako galing ni papirmahan nila. Bangkalat! Taga-bangkal! Sila ni tatay! Shout out sa Cebu, taga Cebu. Siargao. Oh, kaya. Siargao ka, sir? Siargao? Ah, sige, sir. Salamat, sir. Picture sa ta. Yes, ma'am. Asa mo to? Ako, ma'am. Ako, ma'am. Oh, sige. Dilo, iPhone ba yan? Kuya Alvin, thank you. Actually, gusto nila ako mamit ka dahil. Maraming nga Rico. Kuya, sikaw niya. Ako yung number Oh, wait. Kaya bike lane. Ang galiksan. Shout out mga taga Unidad Cagayan Surigao del Sur. Thank you po. Mon, anak ko diri muna kay Alvin Mon. Shout out Mon. Dadang, Edith, Mon. Mon, ano niya from Switzerland. BDS from Switzerland, Mon. From Switzerland. Hi. Igsoon, anak ko diri. Hindi ng tirador. Mon, ano mi diri ha? Best Ann Salvatierra. Anak ko diri. We support Tatay Digong. Bring him home. BDS. Home. Bring him home, ha? Netherlands Indian home, please. Shout out sa mga taga Duterte Oh, dyan sa sige, Kakuait. oh. Hey. Alvin, from us, thank Thank you you, for ma'am. all your effort. Thank you kayo, ma'am. I appreciate it a lot. Taga Davao, Ming. Thank you. Kay shout out sa diri, ma'am. Hello sa mga taga Davao. Hello po. See you in a bit, ma'am. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react po dito sa napakasaya pong live video ni Sir Alvin and Tourism dyan po sa The Hague, Netherlands, kung saan ngayong araw po ay ipinagdiriwang po ang kaarawan po ni Vice President Sara Duterte. May 31, 1978 po ang kanyang kaarawan at napili po ni Vice President Sara Duterte na dyan po i-celebrate kasama po ang kanyang ama na nakadetine sa loob po ng ICC. At plano po ngayon ni VP Sara na harapin at makisalamuha po siya dyan sa Filipino community na kung saan dumalo po yung iba't ibang mga kababayan nating nakatira dyan sa Europa, no? Yung iba galing pang United States at iba-ibang mga kalapit na lugar pa dyan, no? May taga Switzerland, Germany, so napakarami pang iba at talaga namang napakarami ng mga kababayan natin na inaasahan na dadalo dyan. Samantala mga kababayan, kung paano inaaprubahan ang pagbisita at kung ano ang dapat ipakita upang makakuha ng pahintulot. Kung si Senator Amy Marcos kasi ay hindi bahagi ng legal team, hindi din siya immediate family ng akusado, so maaaring ito ay makakaapekto talaga upang malimitahan yung kanyang access para makapasok doon.
Samantala mga kababayan, na-mention din po ni VP Sara na nakipagpulong nga daw po itong si Senator Amy Marcos kay Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel po ni PRRD, kung saan nag-usap sila at nag-submit ng ilang mga dokumento sa naging findings niya po. Kung maaalala nyo, nagkaroon po ng mga hearing, ilang beses po nagkaroon ng hearing dito sa Senado kung saan pinatawag po yung mga involved sa pagkakadakip po ni dating Pangulong Duterte noong March 11, 2025. So wala na pong ibang impormasyon si VP Sara at sinabi niya nga na mas mainam nga na si Senator Amy ang kanilang makausap upang direktang makasagot sa kanilang mga tanong. Aside from that mga kababayan, mukhang magiging mainit ang mga susunod na linggo tungkol nga to sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, no, dahil nga inatras na naman o pinospone na naman ang impeachment ni VP Sara, no. Ito yung pagkakantala ng impeachment trial. Tiyak na nangangamba ngayon yung ilang mga mambabatas, lalo na yung mga pumirma ng impeachment complaint doon sa 200 plus na kongresista, no, na pumirma dyan. So siguro medyo nangangamba yung mga yan kasi maaaring humantong baka, no, sa pagka-dismiss ang kaso. So itong si Senate President Francis Escudero kasi ay ipinagpaliban ng presentasyon ng articles of impeachment mula dapat June 2 hanggang June 11 po ata, na talagang ang ilang mga kongresista o ibang mga mambabatas na progresibong talagang gustong-gustong maituloy na ito ay talagang nangangamba na nga po. So hiningian din po si VP Sara Duterte ng reaksyon ng GMA kung ano yung masasabi niya dito sa 88% according to SWS na survey na hinihingi talaga yung kanyang presensya, no, upang linisin yung kanyang pangalan at sagutin itong mga alegasyon sa na ipinupukol sa kanya, lalong-lalo na nga po itong confidential fund. So sinabi ni VP Sara na siya po ay thankful pa dito sa opportunity na to upang siya po ay explain or may ipagtanggol niya ang kanyang sarili at malinis yung kanyang pangalan. At hindi nga din nakaligtas mga kababayan si VP Sara sa tanong ng SMNI kung papayag ba siya na maging spokesperson itong si Attorney Rowena Guanzon, na talaga namang kilala natin na mabagsik talaga at talagang matapang, no, matalino, matapang at talagang may paninindigan. So kilala to si Attorney Rowena Guanzon nung panahon ng eleksyon. Talagang maging kaming mga vloggers, no, mga kababayan, ay tinira din namin to dati si Attorney Rowena Guanzon dahil nga ayaw niya nga po kay PBBM, no, at wala siyang believe at talagang ayaw niya na manalo bilang Pangulo. At maaalala nyo nga po na sinuportahan niya nga po si Leni Robredo noon, no, at talagang tinira niya itong Uniteam, lalong-lalo na nga po itong si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga mga kababayan ay tila nag-iba ang ihip ng hangin at talagang ramdam mo na parang every time na may mga bagong issue patungkol po dito sa mga Duterte ay nagsasalita po tong si Attorney Rowena Guanzon, no. So ang tanong kay VP Sara kung handa ba siya at tatanggapin niya ba itong si Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson niya. So ang sagot naman niya, why not, no? Pakikinggan daw niya yung mga sasabihin at kung ano yung mga gagawin pa ni Attorney Rowena Guanzon. So yan yung mga maiinit na balita natin mga kababayan dyan sa Dahig, at maraming salamat po kay Sir Alvin and Tourism dahil kahit papano, kahit malayo tayo ay nabibigyan po nila tayo ng mga ganitong balita na hindi filtered
at most of the time naka-live pa. So alam na alam mo talagang yun ang mga nangyayari dyan sa labas ng Dahig. At ayan nga po, proud na proud nga po sila na banggitin na ayan ay naging Duterte Street dahil halos hindi maubusan ng mga supporters, mga kababayan, itong labas ng ICC upang ipakita po yung suporta para po dito sa pamilya ni VP Sara, especially dito kay Tatay Digong, no, na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So again mga kababayan, ang impeachment po ni Vice President Sara Duterte ay may malalim na epekto po sa politika ng bansa. Ito ay talagang mahahati sa dalawa dahil para sa ilan ito ay isang pagsubok sa sistema ng hustisya at transparency ng gobyerno, at sa kabilang banda naman po ay maaaring ito ay maging mas malawak na tunggalian sa pagitan ng makapangyarihang pamilya sa politika. Dahil kung maalala nyo po, ang Marcos po talaga ay matagal na muno dito sa ating bansa, samantalang ito naman po si PRRD ay kahit maiksi lamang po yung naging termino niya bilang presidente, 6 years, pero talagang napakalaki po ng markang iniwan niya sa kasaysayan ng bansa. So itong pagkakantala ng impeachment proceedings at ang reaksyon ng Senado ay nagpapakita kung paano maaaring gamitin ang prosesong ito bilang estratehiya, hindi lamang bilang isang mekanismo ng pananagutan, no? At kung ito ay itutuloy o hindi, maaaring magkaroon ito ng epekto sa kredibilidad ng gobyerno, pati na rin po sa opinyon ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. So ayan mga kababayan, ano yung komento nyo at pananaw nyo dito sa impeachment trial? Sa tingin nyo ba ay ano ang magiging epekto nito sa politika ng Pilipinas? So talagang ito ay mag-uugad para sa akin. Ito ay talagang mag-uugat po talaga ng pagkakahati-hati nating mga Pilipino, no, dahil kanya-kanya tayo ng pananaw, kanya-kanya tayo ng mga prinsipyo sa buhay, pero pagdating po dito talagang hindi po tayo magkakaisa dahil itong impeachment na gagawin ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang partido, kasi itong Marcos Duterte po talaga ay minsan pong naging magkaalyansa, pero ngayon nga po ay nagkaganito nga po yung sitwasyon natin at hindi na po napagpatuloy itong tinatawag na unity team na sinuportahan po natin noong 2022. So comment down below mga kababayan kung ano yung opinion ninyo at ating talakayin po yan sa comment section. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.